May mga key players naman at role player ngayon na maaapektuhan sa oras na bumalik nga raw itong si Lolo Bron sa lineup ng Lakers mula sa playing time o role sa rotation. Pwedeng mawala sa mga players na to dahil pwedeng magkaroon ng pagbabago o adjustment nga raw sa sistema, rotation na ginagawa ngayon ng Lakers o ni JJ Redick dahil ngayon si LBJ pasok na sa contact basketball activity at susunod na akbang niyan 5-on-5 live play na sa practice. Ang pinaka-target na petsa talaga dyan sa pagbabalik nitong si LBJ, mga mid-November, partikular sa home game nila. Kontra dito sa Utah Jazz sa November 18 mga pare ko. Pero depende pa rin nga raw sa magiging progreso ng rehab nitong si LBJ. Shoutout sa'yo pare ko Christian Kyle Hugo Lumahan, haba ng pangalan mo kaibigang Oso. Balik tayo, ang coaching staff at front office ng Lakers nagpapakita ng pagiging maingat nga lang raw ng mga to. Hindi nila balak mag-rush sa pagbabalik nitong si LBJ at gusto ng mga to na siguraduhin na handa na talaga itong si Lolo Bron bago sumabak sa regular games. Sa pagbabalik kasi mismo ni LBJ sa lineup ngayong mid-November, inaasahan na magkakaroon ng panibagong adjustment sa system ni Redick, and for sure meron nga raw mga key players o role player na maaapektuhan dyan. Pwedeng mabawasan yung playing time o mawala sa rotation. Yan yung nakikita dyan mga pare koy. Sa kawalan ni Lebron ng ilang linggo, si Reeves kasi ang kumuha ng malaking load sa opensa. Ayon sa reports, si Reeves nag-average ngayon ng 31.1 points, 5.1 rebounds, 9.3 assists per game. Habang walang Lebron yan yan yung naging primary scorer din nung walang Luka. Kaya sobrang effective itong si Reeves at naasahan kapag walang Luka at Lebron. Kaya ngayon, sinasabi naman sa mga report na pwedeng pagbalik ni LBJ sa lineup, pwedeng bumaba ang role ni Reeves bilang primary ball handler o go-to scoring option katulad nung naraang season na role niya na lang. Balik sa dati si Reeves bilang third option dahil si Lolo Bron at si Luka talaga ang primary at priority sa lineup nila. Kahit ang ibang role players na may minutes habang walang Lebron, pwedeng lalong mabawasan ng ilang minutes share o magbago ang role ng mga to. Sa bench, pwedeng magkaroon ng spot minutes kaysa sa full-time rotation nila sa starter. Partikular na nakikita dyan, itong si Smart, Vanderbilt, Gabe Vincent. Aabutin din dyan nga raw panigurado itong si Jake LaRavia kung nagsimula yung mga yan at nakakuha ng malaking role sa starting lineup ng Lakers nung mga nakaraang laro. Dahil walang Lebron sa lineup, ngayon pwedeng yan din mismo yung mga mag-adjust sa playing time at role nila sa rotation sa pagbabalik ni Lolo Bron. Dahil inaasahan na magkakaroon talaga ng malaking parte sa offensive at defensive load si LBJ sa pagbabalik niya. Sa kabilang dulo, nandito na rin naman tayo. Pag-usapan na rin natin yung sobrang gandang panimula ng regular season nitong si Marcus Smart sa Lakers. Meron niyang 5-win streak record since nang maglaro siya ngayong regular game sa Lakers. Umangat na rin yung averaging niyan mula sa 10.3 points, 2.3 rebounds, 3.4 assists at shooting splits na 40.7% sa field. Hindi blockbuster yung number na yan, pero yung formation sa role niya at sa rotation, hindi lang sa scoring naman kasi talaga, kundi kombinasyon ng defense, hustle, smart playmaking na nagagamit din sa kanya sa guarding. Si Smart kasi chronicle ng mga injury at naging limitado rin ang minutes niya nung nakaraang season 2024 to 25 mga pare ko, nag-average lang yan ng 9 points 34 games. Kaya ngayon nakikita na sa Lakers kailangan maging consistent ang availability at role niya para mas ma-maximize ang impact at maiwasan yung injury. Yan talaga yung pinaka-concern sa kanya dahil kung ngayong season magiging healthy yan, sigurado nga raw na mas malaki pa yung impact na mabibigay niyan sa Lakers, lalo na pagdating sa defensive depth nila. Yan mismo yung iniiwasan at dapat nga raw maiwasan nitong si Marcus Smart buong season. Kailangan niya maging healthy at makaiwas sa injury kahit may restriction pa sa minutes, basta nga raw maging healthy yan, lalo na ngayon na mas tumitindi pa yung competition sa Western at kailangan maging fully healthy yung mga defensive player na yan ng Lakers. Yan yung pinakasusi dyan na nakikita ng mga insider at mga analyst para manatiling contender ang Lakers sa Western Conference at hindi bumagsak yung output nila sa defensive depth.